you. Oh, thank you po. Eto na. Ibigay nyo na yung pinakamalakas. I-double, i-triple nyo na. 1, 2, 3, go! Pilipinas Duterte kami! Pilipinas Duterte kami! Pilipinas Duterte kami! Palakpakan po natin ang Duterte! 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 Ang tanong ko sa tao, Panginoon, nagpapasalamat po kami at nagsama-sama po ang mga Pilipino para sa pag-asa na bumangon ulit ang Pilipinas. Amen. Let us now sing the national anthem. Bayang magiliw, Perlas na sila, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyang ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. maaari na pong umupo. Duterte kami! Pilipinas Duterte! Pa rin! Kung bayan, sa tingin nyo ba, dahil sa mga nangyayari ngayon, may pag-asa pa ang Pilipinas? May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Meron. Dahil nandito ngayon ang Team Duterte! Pinili po ng mabuti ng ating minamahal na former President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Ang mga ito na nandito ngayon sa entablado, mga magagaling, mga matatalino, may karanasan at higit sa lahat, may puso. Takot magnakaw, takot sa korupsyon, takot sa Diyos. At hindi magagalaw ang PhilHealth. Kaya naman po, bago po natin tawagin ang ating welcome speaker, ipinakikilala ulit namin sa inyo ang Team Duterte, Jimmy Bondoc, number 10. Senator Bato de la Rosa, numero 22. Senator Bongo, 28. J.D. Hilo, numero 30. Attorney Raul Lambino, 34. Rodante Marcoleta, 38. Pastor Apollo Kibuloy, 53. Nick Rodriguez, 56. At Felix Salvador, 58. Para po sa ating pambungad o welcome remarks, tawagin na natin, daghang salamat kay niadto pa siya diri sa Manila para sa inyong tanan, Davao City Mayor and PDP Laban National Executive Vice President, Sebastian Z. Duterte! Ang ating kinikilalang si Baste. Palakpakan po natin uli, Sebastian Z. Duterte! Nakikiusap po ako sa mga Demokratiko Pilipino, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa lahat ng mga kasapi ng PDP, mula sa mga opisyal at mga miyembro sa buong Pilipinas, sa ating mga kapwa Pilipino, isang makasaysayang araw sa ating lahat. Taos puso ako nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sa patuloy na pagtitiwala sa Partido Demokratiko Pilipino at sa mga advokasya na ating ipinaglalaban. Isang malaking karangalan na makasama kayo sa hatikain ng mga iangat ang ating bansa at ang buhay bawat Pilipino. Ang PDP ay maninindigan hindi lamang para sa atin nandirito ngayon, kundi para sa bawat Pilipino na siyang tunay na lakas at pundasyon ng ating partido. Higit 4 na dekada ang nakaraan na buo at nanindigan ng PDP laban upang tutulan ang mapang-abusong rehimeng Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, ang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino ay nalalagay na naman sa alanganin. Habang nagsusumikap tayong humakbang patungo sa isang maunlad na bukas,
ay pilit naman tayong hinihila pabalik ng administrasyong ni Ferdinand Marcos Jr. sa isang mapang-abuso at mapagmalabis na pamahalaan. Minsan na nating naipakita at napatunayan na kaya nating ayusin ang sistema ng ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinatunayan natin na kaya nating magsilbi sa bayan na may disiplina, sa sarili, walang kalabisan at walang pang-aabuso lalo na sa pera ng taong bayan. Huwag nating sayangin ang mandato na ibinigay sa atin ng ating mga kababayan. Huwag nating sayangin ang mga buhay na itinaya ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na ng mga pulis at sundalo, para lamang maipaglaban ang kapayapaan at kalayaan ng ating bansa. Bilang mga lingkod bayan, tungkulin nating ibigay sa mga Pilipino ang buhay na masagana, bansang mapayapa at lahing maipagmamalaki sa buong mundo. Bilang mga tunay na kasapi ng PDP at boses ng mga Pilipino, patuloy tayong makikilahok, magsasalita at makikipaglaban. Mga kapatid, nagsisimula pa lamang tayo. Mahirap at mapanganib man ang landas na ating tatahakin, hindi ito mapapawi ang nagliliyab nating mga damdamin para sa isang mapayapa at maunlad na bansa. Hindi tayo uurong, patuloy tayong hahakbang para sa karangalan ng mga Pilipino at ng buong Pilipinas. Walang makakapigil sa atin kapag tayo ay magkakaisa at buong pusong mag-aalay ng ating buhay para sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bayan. Ipaglaban natin ang kinabukasan ng mga kabataan. Ipaglaban natin ang kapayapaan. Ipaglaban natin ang malinis, tapat at makatao na pamahalaan. Ipaglaban natin ang ating bayan. Mabuhay ang PDP! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay si Baste! Mabuhay kay Mayor Baste Duterte! Hindi mo lang mahal ang Pilipinas, ang gwapo-gwapo mo pa. Di ba, girl? Mahal ka namin, mahal ka namin. Wow, oh, di ba? May pinagmanahan kasi. Siyempre. Siyempre. Mana sa daddy, hindi ba? Speaking of kagwapuan, abay sunod na natin ang isa pang gwapo. Yes, for the message from the party national president of PDP Laban, tawagin na po natin ang ating minamahal na Senador Robin Hood Padilla! I love you. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat, mga mahal kong kasama sa PDP Laban. Ako po ngayon ay nasa inyong harapan. Kasama po ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Mga mahal kong kababayan, dapat tayo ay proud. Parang hindi ko naririnig na proud tayo. Proud ba kayo? Dapat, alam nyo, bihira lang dumating sa buhay ng tao ang ganitong pagkakataon na pwede tayong may gawing maganda sa ating bayan. Bihira po yan. Kaya pag dumadating ang pagkakataon na to, dapat tayo ay buhay na buhay. Hindi po tayo pwedeng magkamali dahil kasama natin ang pinakamamahal na Pangulo ng buong bansa. Kaya po sana, bilang napatunayan na po ng ating Pangulo at minamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanilang kagalingan sa executive. Ang hinihingi ko naman po sana sa inyo ay ipaglaban naman po natin itong mga tatakbong mambabatas. Hindi po kasi pwedeng magkaroon ng tagumpay kung ako lang ang nasa Senado, kung si Bato lang ang nasa Senado, o kung si Bongo lang ang nasa Senado. Tatlo lang po kami. Kulang po kami. Kailangan po dumami ang PDP Laban sa Senado upang ang boses at yung aksyon po namin na hinihingi po ninyo ay maibigay namin. Hindi po tayo pwedeng balbon. Kailangan po itong laban natin ngayon, ito po yung laban na pinakamatinding laban sa lahat ng laban. Dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay batas na. Kailangan po natin tindigan kung ano ang sinasabi ng batas. Hindi po pwede na yung ibang tao gumagawa ng sarili nilang batas. Mga mahal kong kababayan, napakalalayo po ng pinanggalingan ninyo.
may galing ng Agusan, may galing ng Mindanao, may galing ng Bisaya, may galing ng Cavite. Lahat po yan, nakausap ko rin sa baba. Lahat kami nakapagpa-picture. Pero isa lang po ang hiling ko. Sana yung pagmamahal po nating lahat kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ibigay po natin sa lahat ng mga kandidato nating senador. Hindi naman po kayo magkakamali sapagkat tingnan na lamang po ninyo. Si Bongo, tingnan na lang ninyo. Siya ho ang idol ng lahat ng senador. Sino ba nag-umpisa ng ilapit ang gobyerno sa tao? Wala pong iba kundi si Bongo. Mahina. Bongo! Okay. Ayos na. Baka mamalat. Ito pa, isa. Hindi naman tayo nagkamali kay Bato. Kung patapangan lang ang laban, walang tatalo kay Bato. Saka ho, tandaan ho natin, alam niyo yung asawa ko, bihira, kukwento ko lang ho, yung asawa ko, ang sabi niya, gusto kong sabihin mo kay Bato na ikakampanya ko siya. Sabi niya, si Bato daw ang nakilala niyang napakatigas na tao, pero yung puso ay ginto. Hindi po kayo magkakamali kung susuportahan niyo po lahat ang kandidato na to. Malaki bayad ko dito. Ayos. bilang pagtatapos po. Kasi inaantay po natin lahat si Mayor magsalita. Alam niyo naman, si Mayor ang vitamins natin eh. Pag nakikita, bilang panghuli, mga mahal kong kababayan. Ako po, ang natitira na lang sa akin, 3 taon na lang. Hanggang ngayon po, inaantay pa rin ng mga bumoto sa akin yung pinagyan ninyo. May galing ng Agusan, may galing ng Mindanao, may galing ng Bisaya, may galing ng Cavite. Lahat po yan, nakausap ko rin sa baba. Lahat kami nakapagpa-picture. Pero isa lang po ang hiling ko. Sana yung pagmamahal po nating lahat kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ibigay po natin sa lahat ng mga kandidato nating senador. Hindi naman po kayo magkakamali sapagkat tingnan na lamang po ninyo. Si Bongo, tingnan na lang ninyo. Siya ho ang idol ng lahat ng senador. Sino ba nag-umpisa ng ilapit ang gobyerno sa tao? Wala pong iba kundi si Bongo. Mahina. Bongo! Okay. Ayos na. Baka mamalat. Ito pa, isa. Hindi naman tayo nagkamali kay Bato. Kung patapangan lang ang laban, walang tatalo kay Bato. Saka ho, tandaan ho natin, alam niyo yung asawa ko, bihira, kukwento ko lang ho, yung asawa ko, ang sabi niya, gusto kong sabihin mo kay Bato na ikakampanya ko siya. Sabi niya, si Bato daw ang nakilala niyang napakatigas na tao, pero yung puso ay ginto. Hindi po kayo magkakamali kung susuportahan niyo po lahat ang kandidato na to. Malaki bayad ko dito. Ayos. bilang pagtatapos po. Kasi inaantay po natin lahat si Mayor magsalita. Alam niyo naman, si Mayor ang vitamins natin eh. Pag nakikita natin si Mayor, lumalakas ang loob natin lahat. Lalo na pag nagsalita. Bilang panghuli, mga mahal kong kababayan. Ako po, ang natitira na lang sa akin, 3 taon na lang. Hanggang ngayon po, inaantay pa rin ng mga bumoto sa akin yung pinangako nating federalismo, yung pinangako po nating lahat sa kanila. Isa lang po ang lagi kong sinasagot. Mangyayari lahat yan kapag ibinoto nyo lahat ang senador na to. Kaya po mga mahal kong mga PDP laban, tanggapin nyo po ang aking pasasalamat sa inyo. Buong puso kong pasasalamat sa inyo. Nag-uumpisa pa lang po ang laban natin. Maraming salamat. Mabuhay po.
Mabuhay, At mabuhay Senator Robin Hood Padilla! Mabuhay po kayo, Senator Robin Hood Padilla. At upang ipakilala ang chairman ng PDP Laban na walang iba kundi ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, nandito po ang ating former Executive Secretary. Bigyan po natin ang masigabong palakpakan, Salvador Medialdea. Hello. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Bago ko pakilala ang dating Pangulo, gusto ko lang paabot sa inyo na nandito tayo sa isang napaka-significant na venue. Alam niyo, pagpasok niyo pa lang sa pintuang ito, merong isang napakagandang painting. Painting ng isang dating Pangulo na nanunumpa na maatas na bagong Pangulo dahil may isang Pangulo na natanggal. Alam na natin yon, hindi na chismis yun. Huwag na natin palalayuin pa. This is a very significant and solemn place. Sa mga nautusang bumili ng suka, Bundok, abogado yan. Si Bato, magiting na general yan. Hindi ko na sasabihin saan magiting yan. Malasakit yan. Isa pang magsusuka, si Hinlo, abogado yan. Si Attorney Lambuino, abogado yan. Hindi po. Si Attorney Marcoleta, Congressman Marcoleta, isang respetadong congressman, isang magiting na abogado. Meron tayong isang master theologian, si Pastor Iboloy, at isa pang magiting na abogado at dating executive secretary na gwapo kagaya ko, si Attorney Vic Rodriguez. At isang napakagwapong premierong aktor at famous awardee, si Philip Salvador. Very effective. Sila po ang mga nautusan bumili ng suka. So, para sa mga nabudol, nais kong ihatid sa inyo ang dati nating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Alam mo, may sarili akong subject matters sa isip ko papunta dito. Problema, I just been handed, baka ito at ating plataforma, dito na lang tayo rin susunod. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao, sa kanilang kahirapan o sa puso nila. Alam mo, I would like to, I do not want to criticize anybody. But you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, ay yung solusyon, mahina ang dating. That is why Hello. Excuse me. Check.
alam natin yung issues. Hindi na natin pag-usapan yan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina pa kayo. Basta dito, ang gusto ata ng plataforma na sasabihin. Kalimutan ko ito nung sinabi. Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. You know, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede na natin yung graft and corruption. Nandiyan yan. Kasi anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan baka ako kung sa panahon ko, sinasabi ko, total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever. But sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be palagay na natin hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things. Pero itong pagkain, talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya.
Pero pag sinasabi ko pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa ut-ut ako, bakit hindi? Hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa ut-ut ako, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa Presidente sa
hit-hitan. So, yung paski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganun ang nangyari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin. Or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalikan. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at bamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa administration. Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin niya,
Pat nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Attorney Rodriguez. Itong para ka kay Kibuloy? Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang ninyo narinig kasi Pastor ang ina yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ano ba naman alam ng apostoles ginawa? Dito tayo sa politika ito So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado Ito pa nagsalita ito. Hindi ko naman kilala to, but the constant exposure sa TV, parang natauhan ako. Magaling to Alam niya, sinasabi niya, pati nagtatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na, karihan kasi ng mga bright, mga gago Haluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita alam niya, hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, sir, believe ako sa iyo. Diretso. Alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Okay. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Abogado, sa trial, maybe sa social life niya, at siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, sir, kasi yan ang pagpapabata talaga sa iyo. Totoo yan. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo, gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin. Pabaliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro, may asawa ka naman, no? Marami. Pareho tayo.
Kaya ka nang kalit-silitsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba, sitwasyon sa, I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very, almost, sad, yung itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Hindi ka nga, ganun. Kaya, kailangan alagaan natin ng husto ang political lang. Wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girley Balaba. Mabuhay ka, Girley Balaba. At si Rudy Duterte. Wala mang Malaysia yan. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girley Balaba. Sino? Taas kamay. Huwag na. Tama yan. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go na a lawyer, almost to the point of impatient yung ano niya. Ano ba tawag? Hindi. Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan na very long time ago, na hindi ito noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his keen interest na sa kikita ko yung pagsasalita niya. So, nung nakita kami few days before the filing, I passed by Bacolod. Nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip the thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, no, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Lintek Ilonggo na ya. Sin order ng Ilonggo. Teka, padagon mo na si para may hindi naman sa pang-ano. It's not because I'd like to gusto ko rin talaga na may representation ng Western Visayas. Dapat lang. Magpapanalo tayo ng para alam mo magkakapatid tayo. At yung Pilipinas hindi mo nang sabihin na
magpatakbo ka, lahat taga Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung posisyon para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to. Kaya nakakamot ako eh. Kumakatituro yung may pera ka bang? May magkain tayo maya. Ito ang magastos, wala pa akong papunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aide was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay bato. Totoo yan. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Kalili. Teniente yun. Pagsalo ng bola, natumba, namatay. Sabi ko, nung punta ko, sabi ko, nagsalo lang ng bola, namatay? So, yes, Mayor. Puta, ang bola? Putaw? Bakal? Bola ng ano? O bakit namatay? Kasi pagsalo, tumba. Baka talagang sinadya na milakasan ng gusto. Baka may pustahan sa ganung laro na yon. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang palawa. Kasi doon namatay. Hindi ako nagpapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya ako. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung naghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang mano ha. Siya. Siya yan. Hindi ako. Mayor ako. May tusan mga pagpatay dyan. Buo. Siya yung Chief of Police. Pinakamatagal. Pinakamatagal kasi taga Davao. Alam mo, pag remember na bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Yung, hindi sabihin bata-bata, tao-tauhan. Kaibigan. Kaibigan na... Ano nga maidagdag ko sa kwento? Minsan itong mga putang inang kriminal. Sabi, Bato! Gusto po no, putang ina yung pabalik-balik yan sa... Gawin mo! Yes, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman ng, alam mo, sa totoo lang, magprangka-prangka, walang sundalo na hindi pumapatay. Walang sundalo na hindi pumapatay. Baski na walang uto sa kanila, if they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado. Nakarecord yan. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabi mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba nito?
Tingnan mo, panahon niya, rape, marami. Rape, 4. Panlima, siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan eh. So ngayon, maasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan na sabihin mo na ang ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila. Talagang tapos na. Lahat yan, walang lahat, as lahat. Baka kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra. Killing lang. Ayun, sino nag-invento niyang putang ina? Bakit maging extra yan? Ano yan? Kuta? Lahat sundalo. And nandito na ba lahat? Nandito na lahat? Kompleto na kayo? Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako niya. Maka-Duterte ito eh. Saka, talagang maka-Duterte ito. Yung nakikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang kung medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi ko rin na balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bundok. Talagang pwede na maging senador. Ito yung taong may social conscience. Yung artist siya, wala yan. Usapin mo yung tao, yung tapos na yung trabaho niya, mag-acting. Gaya nito na Philip. Usapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala nito prangka na tao yan. Diretso-diretso. Kaya nagustuhan ko. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Magkaraban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong, hindi natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka kukunti lang. Kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket ito si Jun Ibasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na po yan. Si Robin. Pero kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Ipasa mo lang yan doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero wag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila magsige dasal. Mahulog sana yan. Mawala na ko ng tao. Intervals, intersperse. Ito kayo ng Mindanao. Actually, hindi na ako nagluloko. Parang,
kung maano kayo sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. No, pinakamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. So, kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. But seriously now, magabi na. I'd like to remind again everybody that, the democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you are served there for about 6 years, in alis ka, another one. And for the mayor and the rest of the officers of government. Talagang elected. Mabuti yan eh. So it is intended, ang mahirap kasi may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yan papasok. Wag ninyong ano yan. Baski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari niyan. Sisirain lang ang bayan natin yan. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang hinahanap natin. Palagay ko, kilala ko lahat itong mga tao na ito. Walang ano ito. At least may, lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Totoo. Nagkamali ito ng trabaho. Nagpare, ay sana ito, pero iglesia kasi. Pastor na lang. So, magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang utak ni Marcoleta. Hindi ko kaya abutin. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan kaibiganin mo na lang. Baka ma-enkwentro mo ito sa korte, putang ina, baka ilang paso ka. May kunting awa naman. Attorney Lambino, talagang tagal na nagtatrabaho ito sa PDP. A very patient man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kaya ni June Ibasco. Yan si June Ibasco, yan ang noon pa, noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si June Ibasco? John, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, kung sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagpa-plenum ito sila sa North Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal ina-assign pagka ganun. Takot ang ano, takot yung, hindi nila ako magyabang, takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na, ano. So pinapasa sa akin sa chief. So ako nag-iimbestiga. Sabi ng ano na may nahuli daw marami. May madre pa ata. Natsambahan. Mga ano, mabigat na ano sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo sa pulis, tinuturo yan siya. Yan sila. No? Nakaupo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bihin na lang na walang nangyari sa operasyon namin.
kasi papatayin namin ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Ibat. NPA talaga yan sila. NPA talaga. Huwag na tayong magdrama. So, gustong ganun ng, sabi ko, putang gago, pare yan. Kung ano yan, damay pa ako. Imbestiga ka ng ano, imbestigahin mo yung totoo lang. So, detain siya. At yung one day, nalaala ba ninyo yun? Inutos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat. Lahat ng komunista, pinalabas sa kulungan. Si John, isa. Wala silang mapunta bago. Sabi ko, sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare, alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinawakan tao Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag yan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization So, kinuha ko siya. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. Ganon ba yun? 25, 30 years. Kala, from my NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan na ang tigas dyan sa... Yung mga military naman, sabi ko, intindihin ninyo. Inirelease Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung mga asawa ng De Vera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayong kaibigan kami. Kaya ko noong sabi nila na yung si Duterte, komunista yan. Ang totoo niyan talaga, baski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, nag-i-istorya lang kami ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi ng si Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayong magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw ninyo maniwala, huwag. Sinabi ko sa ang totoo. Pero si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako papunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Anong ganyan yung pare, marunong mga Katoliko, ito organize tayo, mga ito, ganon-ganon. Mahusay yan sila magdala. Kaya medyo lamang tayo ng konti dyan sa kabulan ng isip. So, ganito, siya yung utak talaga. Siya yung sa akin. Wala naman, sanay na kami. Siya na yung mag-spacing sa kampanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. But only yung medyo mabibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Para, sabi ko, kay Marcos, punta ako doon, mag-rally kami sa inyo. Yung mabibigat, sa Buanga siguro, gano'n. Nandoon ako, pero hindi lahat kasi una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi na rin. Alam mo yung aeroplano, hindi ba niyo pa? Ako, piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayong matanda na ako, paski yung may pressure, hindi man ninyo halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga.
ganun, hindi ko na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there to bigyan natin kay Junian. So, dito tayo magsunod kay Junian. Siya yung I trust him to do the job. So, siya yung bigay ng program. Sign language yan. Paano gano'n yan? Magkita tayo bukas. Kasi mag-aral ako para gano'n na lang. Nehen Piauliang. Chinese yan. You're beautiful. So, uwi na tayo. Para po kinig ng istorya dito. Wala yung yung tingin ko na that would pambuhay ng, nandito pala yung classmate ko, Dabs Mamao of Lanao del Norte. Classmate ko yan sa, kabats ko talaga sa law school sa San Beda. Believe ako. Sana next time, next time. Ako hinayang ako dito kay sa ano yun? Patakbuhin ko sana ng di bale. Pero sa tingin ko lang pag yung napipika yung Pilipino, I don't know if it has gone to another level. Pero yung Pilipino, napipika na sa administration. Alam mo, there was a time na about so many elections ago, bata pa ako. Lahat, clean slate, panalo. Panalo talaga lahat. Wala man kayo kalaban, no? Sino man sila? Hindi ko man narinig. Sino kalaban niyo? Alam ko na pipika ang Pilipino ngayon. As of now, not hatred or anger. Pero I could sense, nandiyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang nagbuboto, patay. Haros ay lahat, clean slate. Partido ng Pilipino. Totoo yan. Yung ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But sigurado ako na ang Pilipino napipika na. Either failed promises or whatever. Kaya pagdating kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas na. Wala, swerte natin. Boss, panalo kayong lahat. Pati si Atty. Torrio na hindi kandidato. Ilagay nila yung pangalan mo. Torrio is a very good lawyer. Number 1. Kita mo si pastor nakakulong pa ngayon. There's more to it than meets the eye.
pagka gano'n na simple na kaso tapos bailable. Hindi naman makabail. Hanapan ng ano yan, sabi kaya, sadya yan. So, wala tayong may. Depende na yan sa abogado niya kung nakakabisita ba? Magbisita ako. Magbisita ako kay Pastor. So, okay, yun na. Mabuhay ang former President Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang Duterte candidates! Mabuhay! May papanoorin muna tayong isang video. So,